Opo, confident po sila na ang ginawa po ngayon na budget ay ang pinakamalinis, pinakamaayos, at ito'y para sa taong bayan. So, confident po ang Pangulo. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naaayon sa konstitusyon ang kanyang nilagdaan na General Appropriations para sa taon 2026. Ito ang pahayag ng palasyo kasunod ng banta ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na kukwestiyonin niya ang legalidad ng 2026 national budget sa Korte Suprema. Partikular na rito ang natitirang unprogrammed appropriations sa 2026 GAA na ayon sa kongresista ay unconstitutional. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, handa ang executive branch na sumagot sa anumang petisyon na ihahain sa Korte Suprema kaugnay ng issue sa 2026 General Appropriations Act. May karapatan po sila na dumulog sa Korte Suprema at tanungin kung unconstitutional ang parte na to ng 2026 national budget. So, tignan naman po natin, of course, kapag po sila nag-file ng petition, sasagot naman po ang administrasyon at tignan na naman po natin kung ano magiging resulta at magiging desisyon ng Korte Suprema. Samantala, malaking tulong naman para sa Department of Education ang naisapinal na budget para sa ahensya pagdating sa pagsusulong ng reforma at pagpapatayo ng mga silid-aralan. Ang DepEd ang nakakuha ng pinakamalaking alokasyon na nagkakahalaga ng mahigit 1.34 trillion pesos. Bahagi ng pondo ay mailalaan para sa pagbubukas ng 32,916 teaching at 32,268 non-teaching plantilla positions. Gayon din ang para sa pagpapatayo ng 24,964 classrooms. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, mayorya ng classrooms ay itatayo at pangungunahan ng mga lokal na pamahalaan. So ngayon, meron tayong flexibility provision na aside from DPWH, even DepEd, even local government units. So what we're looking forward to is working with various local government units. And the majority of the projected 20,000 plus classrooms will be built by our local government units or bidded out by our local government units. Gayunman, nilinaw ni Secretary Angara na bagaman mauumpisahan na, aminado itong hindi kakayanin na maitayo ang mahigit 20,000 classrooms sa loob lamang ng isang taon. Well, just to clarify, we don't expect all of those 24,000 to be constructed in 365 days. Kasi historically, hindi talaga nangyayari yun. But at the very least, maumpisahan yan. Kasi nakikita natin it takes sometimes even 2 to 3 years to finish this classroom. Kasi yung release ng pera, hindi January. Minsan sa June or sa October. So it carries over to succeeding years. Del Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.